Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay na babalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo na sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita ng hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang inihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform at iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay
tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan, no? Kasi si Senator Robin Padilla ay meron po siyang panawagan, no? Sa mga kasamahan niya na mga mambabatas, mga senador at doon sa lower house din mga kababayan, no? Na gawan agad ng action, no? Itong patungkol sa social media nga, no? Ripasuhin yung mga batas patungkol dito dahil sabi dito ni Senator Robin Padilla ay malaking impluwensya nga itong mga online games na mga nilalaro ngayon ng mga kabataan na nagdulot sa kanila, no, na gumawa ng karumal-dumal kagaya nito, no, na walang habas na namamaril sa mga paaralan, no. At hindi po ito first time mga kababayan dahil noong June nga po ay nabulabog ang lahat dahil nga po doon sa pamamaril din doon sa San Jose National High School sa Tacloban City at dito sa Cavite, no, particularly dito po yata yun sa General Trias Cavite, isang school doon na kung saan yung estudyanteng babae ay nanaksak rin, no, doon sa mga kapwa niya estudyante mga kababayan. At ngayong araw ito na naman ang same story mga kababayan, no, itong pamamaril ng isang estudyante rin doon sa mga kapwa estudyante dito po sa Ateneo de Zamboanga, no, mga kababayan, kung saan ay dalawang estudyante ang kumpirmadong patay daw kasama na ang mismong suspect mga kababayan. At ngayon, sabi ni Senator Robin Padilla ay panahon na para ripasuhin yung batas patungkol dito, no, itong mga online games na ito na mga marahas, no? Meron nga po tayo nakitang comment sa post, no, dito sa insidente nga dito sa pangyayaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga mga kababayan, na kung saan ay meron daw pong mission itong suspect sa Roblox mga kababayan, no. At ito nga yung nakikita natin at although hindi po natin makukumpirma ito, no, nakita lang natin ito mga kababayan at ano lang, disclaimer lang, no, nakita lang natin, hindi po natin ito gawa-gawa lang, nakita lang natin yung post na ito at yung shooter mga kababayan ay matalino pa naman daw, no, itong suspect, matalino pa naman daw ito mga kababayan. So sayang yung katalinuhan nito at yung tatay nito na nagtrabaho bilang customs police ay na-relieve na sa pwesto mga kababayan. At dalawang baril daw yung dala nito, no, yung suspect, grabe. Isang assault rifle na M16 at Glock 9mm daw mga kababayan, or Glock 9mm daw mga kababayan, according dito sa ating nakitang post lang din mga kababayan. Kaya talagang nakakatakot ngayon yung mga estudyante, no, na may mga ganito nang nangyayari na kaya nilang gumawa ng karahasan at talagang naniwala po tayo na malaki yung impluwensya dito sa kailang mga nilalaro na mga online games, no? Kasi noon naman nung wala pa itong mga online games na ito na mga maras, wala namang ganitong pamamaril sa mga estudyante, no? Nabalitaan lang natin ito sa ibang bansa, sa Amerika for that matter, may mga mass shooting doon sa mga paaralan, pero sa Pilipinas ngayon lang ito mga kababayan, no, na nababalitaan natin na may ganito na pala. So talagang it's about time, no, suportahan po natin si Senator Robin Padilla para paripasuhin, no,
itong mga batas patungkol dito, no, sa mga nilalaro ng mga kabataan. At syempre yung Juvenile Justice Act, mga kababayan, no, dapat baguhin na yan or i-amend na yan, mga kababayan, no, dahil noon pa man ay pinupush na rin po yan ni Senator Robin Padilla na ibaba yung minimum age of criminal responsibility from 15 to 10 years old, mga kababayan, specifically for minors na involved dito sa mga heinous crimes, no, mga kababayan. Dahil talagang hindi naman po sikreto na yan na ang daming mga minors, no, na nakagawa ng mga karumaldumal na mga krimen. At yung iba pa dito ay ginagamit ng mga sindikato, no, itong mga kabataan, dahil alam nila na hindi makukulong itong mga kabataan, kaya ginagamit ng mga sindikato itong mga kabataang ito, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa pahayag, no, ni Senator Robin Padilla patungkol dito sa kanyang binabalak, no, or panawagan sa kanyang mga kapwa senators at kapwa mamabatas, no, na suportahan po siya para sa agarang pagripaso ng mga batas patungkol dito, no, mga kababayan, sa may or sa mga ganitong klaseng karumal-dumal na mga krimen, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.